Mag-start na po tayo sa ating pong first service at binabati po natin ng magandang umaga ang bawat isa. At ngayon po ay bago tayo magsimula ay welcome po kayong lahat dito po sa Berkeley Baptist Church. At kung meron po kayong mga nakaka-distract pong gamit diyan para po sa ating pananambahan ay paki-vibrate na lamang po or paki-off po. Sa tayo po mag-start na, tawagin natin ang ating tagapagpawit, Brother Mark. So, magandang umaga muli, brethren. Ngayon po ay magsisimula na po ang ating first service. So, bago po tayo magsimula, kunin po natin ang ating hymnals at buksan sa page 153. 153, Glory to His Name, page 153. Glory to His Name, page 153. Say amen po. Ready na pong lahat? Amen. Glory to His name. On first. Down at the cross where my Savior died. Down where from cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On a second. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saved from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last, come to this fountain to reach and see. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge it today and leave it complete. Glory to His name. Let's go. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. So tayo po ay sumandaling manalangin ng Father in Heaven. Maraming salamat po sa magandang araw nito. Salamat po dahil tipon-tipon niyo po kami muli para manambahan. At Panginoon, bless niyo po ang aming preacher ngayon na si Brother Elwin. Bigyan niyo po siya ng tapang, addition wisdom sa pagbabagay ng salita. Ikaw na po ang bala sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So tayo po ay muling umawit. Buksan po natin ang ating hymna sa page 44. Page 44. Constantly Abiding. Page 44. Constantly Abiding, page 44. Amen.
There's a peace in my heart that the world never gave, a peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, have a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All the world seems to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Nonetheless, this treasure I have in the temple of clay, while here on his footstool I roam. But it's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. Amen. Tatawagin mo po si Brother Lynn para sa announcement ko. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong announcement. Meron pong salvation po rito. Nung nakaraang, kailan ba yun bro? Nung Friday, pumunta kami sa mga school pero dahil Teacher's Day, maraming school ang hindi available. So sana this Monday makapag-preach tayo sa sa mga school and also we pray for Brother Jerry sa pagpunta nila rito at tatlo po sila na magkakasama. Mag-preach po sila sa mga school. And tomorrow po, ng Monday ng hapon, pupunta ako sa Sorsogon City para i-schedule sila ng pagtuturuan po nila. So mamaya nasa po tayo ulit, nasa plaza po ulit tayo para po mag-soul winning. So yun lamang po. Brother Mark, pakanta ko ulit. So, tayo po ay muling umawit. Kunin po natin ang ating hymnas at buksan sa page 104, page 104, Stand Up for Jesus, page 104. Say amen po. Ready na po ang lahat? Amen. On the first, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it must not suffer loss.
Almighty conflict in this His glorious day. Ye that are men are serving against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength is strength opposed. On the last. Stand up for Jesus, His strength along the earth. The arm of flesh will fall you, ye dare not believe. And blood is rising, and watching not to pray. Where you the cause or danger, be never watching there. So, tawagin ko pa ating scripture reader. Okay po, anta po sa to ang Biblia at magdigdi po sa Book of Luke, Luke 18, Luke chapter 18. Luke chapter 18. So, sa Luke po, mapun po kita sa verse 1 hanggang 8 lang. Okay, Luke chapter 18, verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint, saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while. But afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. And the Lord said, Hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Brother Mark, can you lead us in prayer, please? Amen. So salamat sa inyong lahat. At ngayon po ay tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At sige lang, Brother Teng, okay lang yan. Ikat mo lang. Okay? So habang naantay natin si Brother Teng. So salamat po muli sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Mamaya ipipreach ko po yung tungkol kay Zacchaeus. At ngayon po sa pag-aaral natin sa first service po natin ay The Unjust Judge. Ito po ay isang kwento o ito ay isang parable na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa Luke chapter number 18, verse number 1 up to verse number 8. Sa mga hindi nakakaalam at sa mga baguhan po rito, ito po ay isang parable patungkol sa isang widow o isang babaeng wala ng asawa at siya ay lumapit sa isang judge na halos araw-araw niyang kinukulit ito na gusto niyang humingi ng katarungan, gusto niya na ipaghiganti siya sa kanyang mga kaaway.
araw-araw siya pumupunta pero hindi siya pinagbibigyan hanggang dumating na lang yung punto na dahil itong babaeng ito ay araw-araw pumupunta rito sa hukom na ito, ay siya ay pinagkalooban na ng kanyang kahilingan na siya ipaghiganti. At ito po ay pag-aaralan po natin sa oras po na ito. By the way, gusto ko lang isingit dito, bagamat hindi ito kasama sa pag-aaralan natin, may mga paghuhusga o pagja-judge na negative at mayroong mga pagja-judge na positive. Anong ibig natin sabihin dito? Yung righteous judgment, okay lang yun. At katunayan nga, araw-araw ay kinakailangan natin i-practice yung ating judgment. Okay? Kung tayo ba ay magtatrabaho o hindi, magdidesisyon ka ba kung pagkakatiwalaan mo ba itong taong ito o hindi? Ikaw ba ay magko-commute o ikaw baga ay magmomotor? So may mga time na kailangan natin i-practice yung judgment natin kung ano ba yung pipiliin natin. Pero meron pong pag-judge din na hindi dapat gawin. Yung biglaan lang tayo mag-judge nang wala nilang basehan. At isa sa mga masasabi natin na may pag-judge na tama ay yung mga hukom na tinatawag natin sa mga korte na nagsusuot ng kulay itim, na may dalang martilyo na kahoy. Ang tawag sa kanila yung mga judge. Sila yung magtitimbang kung ito ba'y guilty o hindi. Sila yung magsusuri kung ito ba'y nagsasabi ng katotohanan o hindi. So may mga pag-judge na tama at meron din naman pag-judge na mali. Sa panahon kasi natin ngayon ng mahirap, bawal maging judgmental, wag kang magja-judge, di ba? Ang hindi nila alam, may pagja-judge na tama at merong pagja-judge na mali. So mag-start tayo sa verse number 1. Punta na tayo sa parable na ito. At ang sabi rito, "And he speak a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint." So ito yung pinakapunto. Bakit ibinigay ng Panginoon itong parable na ito ng isang widow at ng isang unjust judge na ito? Ano ang pinakang reason? Ang pinakang reason ay dahil nagtuturo ang Panginoon at pinapaalalahanan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo that men ought always to pray. Nang isang mananampalataya ay laging nananalangin, laging parte na ng buhay nila ang pananalangin and not to faint at wag manghihina. So, ito rin ay isang pag-aaral sa ating mga Kristiyano na bahagi na to ng buhay natin ang pananalangin. Nag-i-spend tayo ng time sa pag-aaral natin, nag-i-spend tayo ng time sa mga bagay na pwede tayong maging masaya, at nag-i-spend tayo ng time sa paggamit ng mga gadget o naglalaro ba tayo o tayo ba ay ginagawan ba natin ng yung oras natin sa mga bagay na hindi magaganda. Pero mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bahagi na ng buhay ng ating pagiging Kristiyano ang pananalangin. At sana ma-realize mo at sana tanggapin mo tong katotohanan na ito na bilang Kristiyano ay dapat nananalangin ka. Ito yung pinakang purpose ng pag-aaral natin na ito. Nasabi sa verse number 2, saying, ito na nga yung parable na ito, "There was in a city a judge," ito na yung hukom, "which fear not God." Hindi rin siya natatakot sa Diyos, neither regarded man. Walang ginagalang na tao. Look at verse number 3. "And there was a widow." Meron daw isang babaeng balo. Namatay. Hindi ko alam kung anong reason ng kanyang pagiging widow. Namatay ba ang kanyang asawa at may kinalaman ba ito sa pagpunta niya rito sa judge na ito? Baka pinatay yung asawa niya, humihingi siya ng katarungan sa pagkamatay ng asawa niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanyang asawa. Pero sabi ng Bible, siya raw ay widow. So bakit widow ang ginamit dito? Kasi sa Bible, ang mga widow po, ito'y naglalarawan sa mga helpless, sa mga mahihina. Wala ng asawa na magtatanggol sa kanila, wala ng halimbawa na naglalakad sila na mayroong babastos sa kanila, walang lalaban para sa kanila.
So sila yung kilalang sa panahon na ito na may hina. And there was a widow in that city, and she came unto him saying, avenge me at mine adversary. Pumupunta siya dito sa judge na ito na siya'y ipaghigante sa kanyang mga kaaway. And he would not for a while. So ayaw niya muna, ayaw siya pagbigyan ng judge na ito na ibigay yung katarungan na hinihingi niya. At ang sabi rito, but afterward they said within himself, though I fear not God, nagsalita yung judge, bagamat ako hindi natatakot sa tao, no regard any man or regard man, wala akong ginagalang na tao. Verse 5, yet because this widow troubled me. Ito yung problema. Araw-araw niya akong ginugulo. Araw-araw niya ako inaabala. Baka magpipiknik kami. May naghahanap sa iyo, sir. Sino? Ikaw na naman. O kaya naman, kakain sila. May naghahanap na naman sa iyo. O ikaw na naman, di ko na maingay ang food ko. Matutulog siya, biglang may kakatok. Ito na naman tong widow woman ito. Sabi niya, yet because this widow troubled me, I will avenge her. Dahil dito, ay pagbibigyan ko siya. Lest by her continually coming, she wearied me. Mapapagod niya ako. Maaabala niya ako. Look at verse number 6. And the Lord said, hear what the unjust judge saith, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them. Verse number 8, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? So sabi rito ng Panginoon, kagaya ng Panginoon, at gusto ko sanang linawin sa inyo, na bagamat gumamit dito ng character, ang Panginoon, na isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang pinipiling tao, walang ginagalang na tao, huwag sana tayong mag-isip na ang interpretation nito ay yung unjust judge na ito ay naglalarawan sa God the Father. Unang-una sa lahat, gusto ko sanang linawin sa inyo na napakabuti ng Diyos. Pangalawa, gusto ko sanang linawin sa inyo na ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Ginamit lang tong parable nito dahil may pagkakapareho at lesson na gustong ipakita sa atin na dapat tayong laging manalangin. At bilang pagpapakita rin sa atin na kung itong widow na ito ay binigyan ng pagkakataon na bigyan yung kanyang kahilingan, ano pa kaya ang ating Diyos Ama? At isa pa sa mga lesson na makikita natin dito, punta kayo ng 1 Timothy chapter number 2. Look at verse number 8. Pia, penga akong tubig, Pia. Penga akong tubig. Okay. So, sabi rito sa verse number 7, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? So, isa sa mga gusto ko sanang sa inyo, ipakita sa inyo mga kapatid dito na ang paghihigante ay para sa Panginoon. Isa na rin sa mga lesson na makikita natin dito na may umapi sa inyo, may tumapak sa inyo, may nambuli sa inyo, may nanakit sa inyo, may mga nanloko sa inyo, may gumawa ng hindi tama sa inyo, wag na wag mong ibibigay sa mga kamay mo ang paghihigante. Binangga ka sa likod, ikaw naman nakipagmurahan ka na, sa susunod nakita ka na sa social media na nagsuntukan na kayo, nagkampasan na kayo ng helmet, o kaya naman kayo ng kapitbahay mo, nagmurahan na kayo, at yung mga kismos at kismosa naman doon ay umahanga sa inyo, ang gagaling nilang magmura, di ba? So, and then ikaw pa yung mapapahiya, ikaw pa yung laman ng social media. Ito yung pinaka-lesson dito, at isa sa mga makikita natin dito, wag na wag kang maghihigante. Ibigay mo sa Panginoon. Ano man yung napapanood mong action movie sa TV na may ginawang masama sa kanya yung kontrabida at sinabi niyang babangon ako at dudurugin kita at siya naman ay sumugod at siya naman ay nakipagsuntukan o nakipagbarilan, yun ay mga palabas lamang. Hindi yun ang turo ng Biblia, hindi yun ang prinsipyo ng isang Kristiyano. May gumawa sa iyo ng mali, ibigay niyo sa Panginoon. At hindi ko sinabi na pag merong napi kayo, hindi na kayo pwedeng pumunta sa pulis. Siguro, way na rin yun ng Panginoon para ipaghiganti kayo ng Panginoon. Punta kayo sa pulis, magbablatter kayo, hindi yung kukuha kayo ng armas at ay lalagay ko na lang sa mga kamay ko ang batas. Hindi ko na maasahan ng mga nasa politiko ngayon, ako na lang ang gaganti. Hindi. Ang Diyos ang gaganti, sabi ng Panginoon,
ibigay mo na lang sa Panginoon. So punta kayo ng 1 Timothy chapter number 2, verse number 8. Ano ang pinakapunto? Bakit natin to pinag-aralan? Unang-una na makikita natin dito ay kinakailangan nating manalangin magpakailanman. Tanggapin mo na ang katotohanan. Mga kapatid, tumingin kayo sa akin. Tanggapin mo na ang katotohanan na parte na ng buhay mo ang manalangin. Lagi kang mananalangin. Pagising mo sa umaga, mananalangin ka. Bago ka matulog, mananalangin ka. At kung ikaw ay kumakain 3 beses sa isang araw, ay mananalangin ka. Ano? Hindi yung 3 beses ka lang nagpe-pray sa isang araw, at yun pala yung pagpe-pray mo pag ikaw ay kakain. Lord, thank you for this food. And then, doon part ka lang nananalangin. So gusto ko sanang linawin sa iyo, kapatid, na bilang isang Kristiyano, meron ka ng tungkulin na dapat gawin, at ito ay pananalangin. Sabi ng 1 Thessalonians chapter number 1 and verse number 17, pray without ceasing. So 3 words lang ito pero napaka-importante. Manalangin kayo ng walang patid. Brad, hanggang kailan ako mananalangin? Kapag 3 years na akong Kristiyano, 1 years na akong Kristiyano, hindi. Habang buhay ka ng mananalangin. May problema ka, mananalangin ka. Wala kang problema, mananalangin ka pa rin. Hindi ka kumakain, mananalangin ka pa rin. Magbabasa ka ng Bible para maunawaan mo ang salita ng Diyos, mananalangin ka pa rin. Nag-away kayo ng asawa mo, may problema ka sa mga anak mo, may problema ka sa nanay mo, sa tatay mo, mananalangin ka pa rin. Bahagi na ng buhay mo ang pananalangin. Sabi ng 1 Timothy chapter number 2, look at verse number 8. 1 Timothy chapter number 2, look at verse number 8. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. O sabi rito na lahat daw ay dapat nananalangin, ibig sabihin, binibigay mo lahat-lahat para sa Panginoon. Ano? At hindi ko naman sinabi na pag magpe-pray ka, laging nakataas ang kamay mo. Okay? So ang ibig nitong sabihin para sa akin, ewan ko kung mag-agree ka, na ibinibigay mo lahat para sa Panginoon. Lifting up holy hands. So, nagpe-pray ka dahil ito yung utos ng Panginoon. Hindi yung nagpe-pray ka lang, para lang sabihin ng maraming tao na ikaw ay banal. Kasi sa panahon ngayon, nagulat na lang ako, nasumakay ako ng jeep, merong isang babae na para sabihin siya ay banal, may hawak-hawak siyang rosaryo at ang lakas-lakas pa ng boses niya, nasagi lang siya ng konti, galit na agad, kasi gusto niya ipakita na siya ay nagpipray, na siya ay nagro-rosary. Hindi ganon ang buhay ng Kristiyano. Katunayan nga, meron tayong tinatawag na private prayer na pag ikay mananalangin ay yung hindi nakikita ng maraming tao. So minsan nagpipray tayo publicly, pero ang pinagkaiba ng prayer natin sa public prayer saka sa private prayer, mas maigsi lang ang public prayer. Hanggat maaari, iiwasan natin na sabihin ng mga tao na ang banal-banal nyo naman, nagpe-pray kayo, ang gagaling nyo naman, nagpe-pray kayo. So, sana mamulat sa atin na bilang isang Kristiyano, ay lagi tayo nagpe-pray. Ano po? So, ano pa ang mga kailangan natin gawin, mga kapatid? Punta tayo ng Philippians chapter number 4. Philippians chapter number 4. Brad, magagawa ko ba yung bagay na yan na dapat lagi ako nagpe-pray? Maraming pwedeng ipag-pray. Ano? Kung ipag-pray mo yung family mo, yung church, ako na inyong lingkod dito, ako ipag-pray nyo rin ang mga taong wala pa sa Panginoon, ang mga loved ones ninyo, ang soul winning nyo, ang pag-aaral nyo na salita ng Diyos, imposible na hindi nyo magawa yung sinasabing pray without ceasing. So sabi ng Philippians chapter number 4, Philippians chapter number 4, verse number 6, be careful for nothing, huwag mag-alala, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. So anong dapat kailangan mong ipag-pray? So bukod sa mga problema, bukod sa guidance ng Panginoon, isa sa mga paraan o isa sa mga kailangan mong ipag-pray ay magpasalamat. So nakakalungkot sa mga Kristiyano, mga kapatid, na kapag may kailangan lang, saka sila nananalangin. Ano, kung hindi ka pa nagkakaroon ng kailangan, hindi ka mananalangin, kaya naman ng Panginoon, binibigyan ka ng mga bagay
na suliranin para na sa ganun ay magkameron ka ng paraan o oras ng pananalangin. Pero gusto ko sanang linawin sa inyo na maraming pwedeng ipanalangin at isa sa mga pwede nating ipanalangin ay magpasalamat sa Panginoon. At makinig kayo mga kapatid, kapag ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay mananampalataya ni Kristo pero hindi ka nagpe-pray, baka may problema ka na. Baka may problema ka sa spiritual mo. Ano po? So, punta tayo ng James chapter number 4. James chapter number 4. Verse number 2. James chapter 4, look at verse number 2. Bakit may mga tao na ayaw ng prayer? Ayaw ng mga sermon about prayer. Bakit may mga Kristiyano na inaantok pag nagpipreach yung preacher about prayer? Bakit may mga Kristiyano na parang baliwala lang at next time magkakaroon tayo ng midweek service dito at may mga time na lagi tayong magpipray din magpipreach din about prayer. Pero bakit may mga Kristiyano na naboboring pag ang pinag-uusapan ay prayer? Ito yung pinakang sagot. Kasi maraming Kristiyano ang hindi nagpe-pray. O kung mag-pray man sila ay konting oras lang o konting minuto lang, kung mag-pray sila baka yung pagkain lang nila sa pang-araw-araw. Look at James chapter number 4, verse number 2. Ye lust and have not. Ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not. Hindi kayo nagkakaroon. Bakit? Because ye ask not. Bakit hindi ka nagkakaroon ng mga bagay na kailangan mo? Bakit hindi naibibigay ng Diyos yung mga bagay na gusto mo? Bakit hindi pinagkakaloob ng Diyos yung mga pangunahing kailangan mo? Sabi ni James, yet ye have not, hindi kayo nagkakaroon because ye ask not. Hindi kasi kayo humihingi. Diba? Sana naintindihan mo itong talata na ito. Bakit wala ako nito? Bakit hindi ako natututo mag-soul winning? Bakit hindi ko nauunawaan ng salita ng Diyos? Siguro, save ka naman talaga. Kaso lang ang problema, ye have not because ye ask not. So punta kayo ng Colossians chapter number 4. Colossians chapter number 4. Ito yung pinaka-tandaan ninyo, ye have not because ye ask not. Hindi ka nagkakaroon kasi hindi ka humihingi. Isa sa mga makikita natin dito ay kinakailangan nating manalangin ng madamdamin. Look at verse number 12 ng Colossians chapter number 4. Colossians chapter number 4, look at verse number 12. Habang pumupunta kayo dyan, I read for you Isaiah 40, verse number 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings as eagle. They shall run and be not weary, and they shall walk and not faint. So anong gusto ipakita sa atin dito ng talata? Na may mga tao nanghihina sa kanilang spiritual life. Okay? Eh sa kadahilan ng hindi sila nananalangin. And Colossians chapter number 4, look at verse number 12. Colossians chapter 4, look at verse number 12. Epapras. So meron dito isang tao na ang pangalan ay si Epapras. At si Epapras ay yung taong mapanalanginin. Ano? Sana Kristiyano, sana kapatid, ikaw ay nananalangin. Sana kapatid, araw-araw nananalangin ka. Sana kapatid, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na bahagi na ng buhay mo ang pananalangin. Epapras, who is one of you, a servant of Christ, salute you, always laboring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God. Si Epapras daw, sabi rito ni Pablo, ay nananalangin para sa mga taga-Kolosas. Alam niyo yun, kapatid, imposible na hindi mo ma-practice yung salitang pray without ceasing kung ipag-pray mo yung mga kapatid mo rito para sa Panginoon. Di ba? Ako na inyong lingkod, kailangan ko rin ng prayer ninyo. Hindi naman ako yung isang superman o mga superhero na hindi tinatablan, hindi nahihirapan, hindi napapagod, hindi nadi-discourage. Minsan nadi-discourage din ako. Madalas na-stress din ako, di ba? Kaya kinakailangan din ng pagpipray. Ano? At hindi lang ako, maging din yung mga kapatiran dito na dumadaan sa mga trials, sa mga problema, sa mga bagay na hindi sila lumalago spiritual,
kinakailangan natin silang ipag-pray. So, balik tayo, punta ka ng James chapter number 5. Balik ka ng James. James chapter number 5. Look at verse number 16. James chapter number 5. Look at verse number 16. Brad, nagpe-pray naman ako. Kaso ang problema naman, pag nagpe-pray ka naman, ay nanlalamig ka. At tanggapin natin ang katotohanan at hindi magandang attitude na kapag may problema, ang haba-haba ng prayer. Di ba? Kung isusulat mo sa papel, baka mag-10 page sa yellow pad. Pero pag walang prayer, pambihira. Halos 3 words lang, thank you. O kaya naman bigyan mo po ako nito. Alam niyo yan, mas mabuti pa nung ikaw ay may problema, ang haba-haba ng panalangin mo, at nung wala kang problema, parang parang text message lang yung parang chat lang sa Messenger. Minsan mas mahaba pa nga yung message ng professor mo, ng teacher mo, ng kapitbahay mo sa'yo, kaysa sa panalangin mo. Ano po? In James chapter number 5, look at verse number 16. Confess your faults one to another and pray one for another. Manalangin daw tayo sa isa't isa. So, yung mga kapatiran natin dito, ipag-pray natin at walang masama sa ating group chat. At ito, paprangkahin ko na kayo. Bakit ko konti ang nagpe-prayer request sa ating group chat? O siguro nga, baka iba, personal lang, baka nagkakamali lang ako. Pero kung yun lang group chat lang natin, ang way natin para ipag-pray ang bawat isa o magbigay ng prayer request. At bakit ko konti lang yung nagbibigay ng prayer request? Kasi ko konti lang yung nagpe-pray. I'm not saying na yung mga iba hindi nagpe-pray, pero minsan talaga, aminin natin, ko konti lang minsan yung nagpe-pray. At maniwala kayo sa hindi. May mga pastor din na kukunti lang mag-pray. Di ba? At hindi ko sinabi na porke may mga manuggan na kukunti lang ang minuto para sa pag-pray, gagayahin natin. Ang Bible ang ating final authority. Kinakailangan nating manalangin without ceasing. Ang sabi rito, sa verse number 16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So sabi rito, malaki ang maitutulong ng taong matuwid. Alam niyo yan, merong isang kapatiran na kilala mo na matapad sa Panginoon at ikaw ay nagpa-prayer request, malaki ang maitutulong nun. Diba? Huwag kayong mahihiya magbigay ng prayer request. Huwag kayong mahiya na mag-send sa ating Verity Baptist Church group chat. Huwag kayong mahiya na mag-chat sa akin na magsabing, Brad, ipag-pray nyo naman ako. Walang masama ron. Dahil sabi rito ni James, the effectual fervent prayer of a righteous availeth much. Look at verse number 17. Elias was a man subject to like passion as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. Si Elias daw, nanalangin na wag umulan, and it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Hindi raw umulan ng 3 taon at ng 6 na buwan. Verse number 18. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. So si Elias daw ay tao rin na kagaya natin. Napapagod ka? Napapagod din si Elias. Nasasaktan ka? Nasasaktan din si Elias. Nadi-discourage ka? Nadi-discourage din si Elias. Pero alam niyo kung ano yung pagkakaiba natin kay Elias? Kasi si Elias ay masugid at mahigpit at laging nananalangin. Alam niyo yun? Alam niyo kapatid, kung ikaw lang yung tao na mahilig manalangin, okay? Hindi natin ma-apply yung salitang you have not because you ask not. Nagkakaroon ka kasi humihingi ka. Sana naintindihan nyo ang pinakapunto ko mga kapatid. Punta kayo ng Luke chapter number 11. Luke chapter number 11. Actually, hindi lang yung mga kapatid natin Yung family natin, na mga unsaved. Di ba? Brad, lagi nila ako pinapersecute ang family ko pag ako nag-church. Bakit hindi nila ako maunawaan? You have not because you ask not. Luke chapter number 11. Look at verse number 1. Luke chapter number 11, verse number 1. Meron pa akong 10 minutes. Luke chapter number 11, look at verse number 1.
Kailangan nananalangin tayo tuloy-tuloy. Verse number 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he sees, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray as John also taught as his disciples. Verse number 2, and said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in heaven and earth. Verse 3, Give us day by day our daily bread, and forgive us our sin. We also forgive every one that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Balikan ng Luke chapter number 18. Luke chapter number 18. Luke chapter number 18. Alam niyo kung bakit natin to tinuturo? Alam niyo kung bakit natin to pinipreach? About prayer? May pumunta kay Jesus na kanyang mga disipulo na nagtanong at nagsabi, Lord, teach us to pray. Kasi mga kapatid, may mga tao rin, at paano ba bawa, kayo rito, paglilid ko kayo rito ng prayer, importante naturuan ko rin kayo. Di ba? Pag kayo magpe-pray, ipag-pray nyo yung mga ginagamit, ipag-pray nyo yung mga gawain dito, and then, siyempre, sa huli, in Jesus' name. Di ba? Kasi kung hindi ka tinuruan dito, takala mo lang, yung dati mong prayer doon sa dati mong simbahan, baka magulat ako rito, bigla ka rito nag-sign of the cross na unbiblical naman. And by the way, sign of the cross is out of the scripture. Hindi tayo rito nagsasign of the cross dahil wala sa Bible. Brad, grabe ka naman, Brad. Ito'y tinuro na sa amin na, Brad, nasa ano naman namin yan, nasa kasulatan namin yan about sa tradition. Ano mang katuruan na wala sa Bible, hindi natin dito ipapractice because the Bible is our final authority. Okay? At ang kanyang mga disipulo, lumapit sa kanya, Lord, teach us to pray. Kagaya ng pagturo ni Juan Bautista sa kanyang mga disipulo. At tinuruan sila ng ating Panginoong Kristo. Bakit kailangan natin itong ituro sa inyo? Bakit kailangan kayong paalahanan na anumang sitwasyon, lagi kayong manalangin? Bakit tinuturuan namin kayo na pag kayo nananalangin ng private, ay kinakailangan walang nakakakita sa inyo? Bakit tinuturuan namin kayong manalangin na kinakailangan sabihin mo ito sa Panginoon, magpasalamat ka sa Panginoon, hindi lang puro hingi, pag natanggap mo na yung hinihingi mo, magpasalamat ka rin sa Panginoon. Kasi, utos to ng Panginoon eh. Okay? Kung ang Panginoon, tinuruan niya yung kanyang mga disipulo, so dapat tayo rin dito sa church natin, tinuturuan din ang bawat mananampalataya rito na kung paano manalangin. Look at Luke chapter number 18, verse number 3. Luke 18, verse number 3, meron pa ako 7 minutes. Verse number 3, there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of my adversary. Look at verse number 5. Yet because this widow troubleth me. Nakinig kayo mabuti sa akin. Bakit yung widow ang ginamit na karakter dito ng Panginoon sa parable na ito? Kasi yung mga widow, sila yung mga taong mahihina ng time na yun. Kaya nga pag nabasa nyo, ang mga sulat ni Paul, tinutulungan nila yung mga babaeng balo. Okay? Kung meron talaga diyan na babaeng balo at senior citizen at wala na ibang inaasahan, ay tutulungan siya ng church. Dito sa atin, kapag tumanda na kayo at wala na kayong mga anak at wala kayong asawa, obligado ang church na tulungan kayo. Di ba? O, pag si Mark, mayroon ng trabaho sa Amerika, di tulungan kayo ni Mark. Tutulungan natin dito yung mga widow. Kasi ang mga widow, nung unang panahon, sila yung mga tao na mahihina, walang magtatanggol sa kanila, walang maghahanap buhay para sa kanila, walang tutulong sa kanila, walang mag-aalaga sa kanila. Alam mo mga kapatid, bakit may mga taong hindi nananalangin? Bakit may mga Kristiyanong tamad manalangin? Kasi hindi nila nakikita kung ano yung kahinaan nila. At kapatid, kapag hindi mo na-realize na dito ka mahina, pag hindi mo na-realize na kailangan mo pala ito, at minsan nagpapadala ang Panginoon ng mga pagsubok sa buhay natin, mga bagay na kailangan mo upang nang sa ganon ay lumapit ka sa Panginoon. Itong widow na ito, isang taong mahina, kailangan niya ng katarungan, kailangan niya ipaghiganti siya, araw-araw siyang pumupunta rin sa judge. Alam mo kapatid, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Sa kaligtasan na nga lang, alam ba natin itong pinapaulit-ulit, na kailangan mong dumepende sa Panginoon, hindi sa sarili mong kakayanan.
Kundi depende ka sa sarili mong kakayanan, dahil mabait ako, dahil tumalikod ako sa kasalanan, dahil may relihiyon ako, dahil ako ay hindi ako nagsisimba, pero ako hindi nakakalimot sa Panginoon, ako ay pupunta sa langit. Hindi ka pupunta ng langit. Ang kaligtasan, dapat depende ka sa Panginoon. Sa panalangin, alam mo kapatid, kailangan maintindihan mo sa iyong sarili na ikaw ay mahina at kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Puro ka na lang video games, puro ka na lang Facebook, puro ka na lang kung ano-anong ginagawa mo, puro ka na lang gala, puro ka na lang swimming. Hindi ako against doon. Puro ka na lang family bonding. Walang masama sa family bonding at gusto ko ng family bonding. Pero makinig kayo mabuti. Magkaroon ka naman ng time sa pananalangin. Iluhod mo naman yung tuhod mo. Kausapin mo naman yung creator mo. Kausapin mo naman yung nagbigay sa iyo ng buhay na wala hanggan, hindi yung kung ano-ano yung inuuna mo sa buhay mo. Unahin mo naman ng Panginoon. Sana naiintindihan mo, kapatid, ang ibig ko sabihin. Verse number 5, yet because this widow troubled me. Lagi niya akong kinukulit. Okay? And I will avenge her lest by her by continually coming, she weary me. And the Lord said, hear what the unjust God said. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? Verse 8, I tell you that they will avenge them speedily, nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Makinig kayo mga kapatid. Itong unjust judge na ito ay hindi siya ang Panginoon. Hindi siya ang ating Ama. Okay? Pero isa tong lesson sa atin na kinakailangan nating manalangin, kailangan nating mangulit araw-araw. Ang Diyos, hindi naman siya tao eh. Di ba? Pag mayroong mga nangungulit sa inyo, kulit ng kulit sa inyo, di ba? Naiinis kayo at nagagalit kayo. Ang Diyos, hindi siya ganun. Pero ang gusto niya, yung araw-araw kong manalangin, araw-araw kong humingi sa Panginoon, araw-araw mo siyang kausapin. Yun ang kagustuhan ng Panginoon. Ano? Sana naunawaan niyo ang pinakapunto ko mga kapatid. Verse number 7. Verse number 7. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night, though he bear long with them? Alam niyo, minsan may mga panalangin tayo na bakit hindi pa sinasagot ng Panginoon? Manalangin ka lang. May mga panalangin talaga na mahirap matagal sagutin kagaya ng babaeng ito. Pero ito yung lesson na makikita natin. Hindi siya tumigil. Ano? Pero sana dapat mga kapatid, nananalangin din kayo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Verse number 8, and I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Punta ka ng Daniel chapter number 3. Daniel chapter number 3. Daniel chapter number 3. Daniel chapter number 3. Alam niyo, may mga panalangin ako noon Tagal ko na pinapanalangin eh. May mga time na, Lord, ito yung gusto kong mangyari. Gusto ko balang araw maging missionary ako. Ang tagal-tagal na, hindi pa sinasagot ng Panginoon. Yun naman pala, ang problema, hindi pa pala ako hinog. Ang problema pa pala noon, hindi pa pala ako karapat-dapat sa ganung gawain. And then, after 13 years ng pananalangin ko, ito na, evangelist na tayo. Diba? May mga panalangin talaga na kailangan mo magantay. Ako, ano ibig ko sabihin? Diba? Halimbawa, meron kang pinapanalangin games. Diba? Gustong-gusto ko itong taong ito. Kung talagang dumididi pa yan, hindi pa talaga pwede. Diba? Anong sagot ng Panginoon? Kinakailangan mo magantay. O kaya, halimbawa, wala ka pa sa tamang oras, wala ka pa sa tamang panahon, minor de edad ka na, naghahanap ka agad ng mapapangasawa, hindi talaga ibibigay ng Panginoon kasi kinakailangan mo magantay. So, punta ka ng Daniel chapter number 3, verse number 17, basahin ko ang James 5, verse 15. And the prayer of faith shall save the sick. So, makinig kayo mabuti sa akin. Alam mo kapatid, kapag ikaw yung taong hindi mahilig manalangin, ikaw yung tao na hindi nananalangin, gaya ng nasabi ko kanina, may problema ka sa pananampalataya mo. Diba? Alam nyo, masasabi ko ng isang tao ay matured spiritual, sila yung mga Kristiyano na laging nagpe-pray. Kumbaga, yan na yung thermometer ng pananampalataya mo.
Di ba? Di ba? Pag may mga sakit, lalagyan nyo ng thermometer, tapos makikita ninyo kung ilang degree na yung lagnat nito. Ano nyo sa pananampalataya, ang thermometer natin ay yung panalangin eh. Di ba? Alam mo kung bakit may mga taong kokonti lang ang pananalangin nila? Kasi hindi ganun kalaki ang kanilang pananampalataya. Siguro nagkakamali na ako, pero ganun talaga eh. Ano pa? Sabi po ng Daniel chapter number 3, Daniel chapter number 3, verse number 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning furnace, and He will deliver us out of the hand. Verse number 18, Ought thou not be known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So, ito yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego, na sila ihuhulog doon sa hornong nagliliyab, at sila ay naniniwala na sila ay tutulungan ng Panginoon. Sila ay ililigtas ng Panginoon. Ano? And sabi ng Luke chapter number 22, hindi nyo na kailangan pumuntaran, saying, Father, if thou be willing to remove this cup from me, nevertheless, not my will, but thine be done. Matthew 6:10, thy kingdom come, thy will be done as in earth in heaven. So ano makikita natin lesson dito? Pag tayo nananalangin, ang pinaka-lesson dito ay yung kalooban ng Panginoon. Ano? At sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ililigtas kami ng aming Panginoon sa pagkakasunod niya sa horno na yan, at makinig kayo mabuti. Sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kung hindi man kami tulungan, sa Panginoon pa rin kami mag-worship. Sa Panginoon pa rin kami maglilingkod. Hindi pa rin kami maglilingkod dyan sa ribultong ginawa mo. Ano man ang mangyari. Ano? May mga panalangin tayo na hinihingi natin sa Panginoon, pero dahil hindi kalooban ng Panginoon, hindi ibinigay ng Panginoon, pero sana kapatid, hindi man ibigay sa iyo ng Panginoon, maglilingkod at maglilingkod ka pa rin. Balikan ng Luke chapter number 18. Luke chapter number 18. Habang kayo pupunta dyan, bibilisan ko na. Look at verse 2 Corinthians chapter number 12, verse number 7. And lest I should be exalted about measure, through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted about measure. Verse 8, For this thing I besought the Lord Christ, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So sabi dito ni Paul, meron akong thorn in the flesh, hindi ko alam kung ano yung thorn in the flesh niya. Meron ba siyang sakit? May problema ba siya sa mata? Sabi ng iba, meron daw siyang epilepsy. Sabi mo naman daw ng iba, ay di ko alam kung ano yung turn of the flesh at tinutukoy niya. Hindi, wala tayong clue doon. Pero sabi ni Paul, 3 beses ko na itong hiningi sa Panginoon. Pero hindi niya pinagkakaloob. So anong sagot ng Panginoon doon? Ibig sabihin, no. At ang sabi ng Panginoon, My grace is sufficient for thee. Kaya pala hindi pinipigay ng Panginoon, kasi lalo ako naluluwalhati kapag meron ka ng thorn of the flesh. Meron tayong hinihingi sa Panginoon na hindi ibinibigay ng Panginoon. Kaya pala hindi hinihingi ng Panginoon, oo, dahil hindi kalooban ng Panginoon, yun naman pala ay para lalo siyang maluwalhati. Lord, gusto kong tumama sa loto. At kaya pala hindi binibigay sa iyo kasi kapag tumama ka sa loto ay baka makalimutan mo na magsimba. Na kaya naman pala ikaw ay kapag ikaw yumaman, ay makalimutan mo na at mag-commit ka pa ng adultery. Naunawaan nyo kapatid, may mga kahilingan tayo na hindi binibigay ang Panginoon kasi sa kadahilan ng His grace is sufficient for us. Lord, ibigay mo na sa akin yung crush ko. At pag binigay pala sa iyo ng Diyos yung crush mo, ay lalo ka nang mawala sa Panginoon. Lalo ka nang hindi makapagsimba. Diba? Lord, gusto kong pumunta sa Maynila, gusto kong tumira doon, na kaya pala hindi binibigay sa iyo ng Panginoon, baka maging makasanlibutan ka. At hindi ko nilalahat. Pero may mga panalangin tayo na kaya pala hindi binibigay ng Panginoon dahil gusto niya yung kanyang kaluwalhatian ay lalong maihayag sa iyo. Look at verse number 8 ng Luke chapter number 18. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth? Ito yung tanong. Gaano kalaki ang pananampalataya mo? Nananalangin ka ba? Kamusta ang prayer time mo?
Nananalangin ka ba araw-araw? Nagkakaroon ka ba ng time para manalangin? Naintindihan niyo ibig sabihin? Para saan ka napupuyat? Pupuyat ka ba sa gadget mo o napupuyat ka kaka-prayer mo? Para kanino ka gumigising ng maagap? Gumigising ka ba ng maagap para mag-cellphone? Para manood ng TV? Para mag-jogging? At hindi ako against doon. Sana gumigising ka ng maagap para sa Panginoon. Alam niyo ang Panginoong Jesucristo, isang halimbawa na pinakita niya sa atin, mahagap siyang gumising. At hindi ko naman sinasabi na kapag kayo ay hindi morning person o kayo evening person, kaya hindi kayo gumigising ng maagap, tanghali kayong gumising kasi evening person ako. Hindi ako against doon. Pero kapatid, para saan ka, ano yung priority mo pagdagising mo? Yung unang dilat ng mata mo, para kanino yan? Para ba makita yung crush mo? Para ba, walang masama sa mga bagay na secular, para pumasok sa school, para mag-aral ng mga pinag-aaralan mo sa school. Pero sana kapatid, ibinibigay mo para sa Panginoon. Manalangin ka naman. Ano po? So tayo po yung tayo po yung manalangin. Lord, thank you po sa araw po na ito. Salamat po sa aming napag-aralan about prayer. Kay Father, na may practice po namin ng pananalangin at sa buhay po namin. In Jesus' name we pray. Amen. So tayo po ay muling umawit. Kunin po natin ang ating hymnals at buksan sa page 29. Page 29, He hideth my soul, page 29. He hideth my soul. Page 29. Page 29. He hideth my soul. Amen. Amen. On the first. How wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. On the second. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. On the third. With numberless blessings each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows a dry, thirsty land.
depths of His love and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. On the last when God in His brightness transported I saw to make Him glass of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shall be known with yours on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, the shadows of dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand. And covers me there with His hand. Amen. So ngayon po, tapos na po ating first service. So break time po muna tayo ng 5 minutes.